See you, Japan! Sobrang porky. Alam niyo na guys, kung ilang calories to for sure. Hi guys! Welcome back to another vlog. So ayan na naman po, magsa-start na naman po tayo ng panibago nating travel series. This time, we'll be going to Japan! Isa talaga to sa trip na sobrang nilook forward natin for many reasons. Among sa lahat ng mga countries na napuntahan natin, ang top 1 destination ko talaga would be Japan. Ewan ko ba, sobrang iba talaga ang Japan among other countries na napuntahan natin. Second naman is, for this trip in particular, pupuntahan natin ang aking happy place sa Japan, which is Fukuoka. Pang third time na natin itong pupunta sa Fukuoka, kaya naman for this trip, naisipan ko rin na mag-explore ng other spots na malapit sa Fukuoka. So papakita natin yan sa ating mga susunod na vlogs. Isa nga rin pala sa nilook forward natin sa trip na to is saktong-sakto na yung travel period natin is magko-coincide sa full bloom ng cherry blossom. So I hope na dating natin doon, marami tayong makitang mga cherry blossom spots na pwede kong i-share sa inyo. For this vlog, especially sa mga first-timers na nanonood dito na pupuntang Japan, specifically Fukuoka, panoorin nyo tong buong vlog kasi nagawa rin tayo ng arrival guide na pagdating natin sa Fukuoka, paano tayo pupunta from the airport to our hotel. And lastly, papakita ko rin sa inyo or explain ko sa inyo saan maganda magstay sa Fukuoka. For today, magla-last minute packing lang tayo and bukas naman samahan nyo ako papunta sa airport flying to Fukuoka. Kaya naman, tara na! Hi guys! Welcome! Nandito na tayo sa NAIA Terminal 1. So for today, magpa-fly tayo with Philippine Airlines. Time check, it's already 6:30 in the morning. So ang flight natin for today is 9:45. And so bago tayo mag-check-in ng ating luggage, so mag-go through lang tayo sa mga pre-departure task or requirement. So syempre, first is a valid passport. So second is a round-trip flight ticket. So ito naman, hahanapin yan syempre ng immigration just in case na nasa yung return flight ticket nyo, especially for tourists. And third one naman is, of course, kailangan pa rin natin magbayad ng travel tax. So ako naman, ginawa ko is nagbayad ako ng travel tax doon sa eGov app na mismo. So pwede rin naman na dumiretso na kayo doon sa mismong website ng TIEZA. So pwede rin kayo magbayad doon online, or kung wala namang pila dito, pwede naman kayo magbayad dito sa mismong airport na. Yung fourth requirement naman natin is, of course, kailangan natin gumawa ng e-travel departure card. And last but not the least, for Japan, so it is a visa country. So kailangan meron kayong valid visa as of the date na lilipad kayo. Unfortunately, sa mga nababasa ko online and nakikita ko sa mga groups, marami actually mga nade-deny ng Japan visa recently. And napansin ko na dahil nga syempre sobrang in-demand ng Japan ngayon, so, ang dami talaga nag-a-apply. So, yung processing time talaga, it can go as long as 2 months. Kaya make sure na kung may plan trip kayo to Japan, so i-gather nyo na agad yung requirements nyo agad-agad and i-process nyo na siguro 3 months or 4 months before the trip nyo. So anyway, mag-check-in muna tayo and then pakita ko na lang sa inyo yung ating flight journey papuntang Fukuoka. See you guys later! Bye! So ayan guys, as of April, makita nyo na napakarami na dito mga self-check-in counters sa NAIA. So, pwede nyo din itong gamitin na. So, for Philippine Airlines, available din siya. So, pag mahaba yung pila, actually, useful din yan. So, dito na kayo mag-check-in, dito na kayo mag-print ng baggage tag. So, pupunta na lang kayo sa bag drop after. Hi! See you, Japan!
Hi guys! Nandito na tayo sa Fukuoka International Airport. So, nandito tayo sa mismong arrivals hall. So, tapos na tayo sa immigration and also nakuha na natin baggage and nakadaan na tayo sa customs. So, quick lang na arrivals guide. So, first is ano ba yung mga arrivals checklist natin? So, first is make sure na before pa kayo makapunta dito sa Japan is gawin nyo na yung digital arrival card nila which is Visit Japan Web. So once na-accomplish yun, so lalagay ko dito sa baba yung website nun. So pag na-accomplish yun, meron kayong mag-generate na QR code. So make sure na screenshot nyo yun, itago nyo sa gallery. So kahit wala kayo internet connection, magagamit nyo yun. So yung gamit ng QR code na yun is for immigration and customs. Second naman na kailangan natin i-secure this time is yung internet connection. Kumuha na lang tayo ng eSIM sa Klook. So papakita ko sa inyo paano kayo mag-book ng eSIM sa Klook para mas convenient. So if compatible naman yung phone nyo, mas better na lang na kumuha kayo ng eSIM. If not, actually dito sa Fukuoka International Airport, marami namang pick up dito na pwede rin kayo mag-book sa Klook ng either Wi-Fi or bumili rin kayo ng SIM card dito kung may extra phone kayo na pwede nyo gamitin for internet connection. Yung third naman is yung currency. So, paano kayo makapag-secure ng Japanese yen? Ang suggestion ko is, especially kung frequent traveler naman kayo, kumuha na rin kayo ng GCash Visa card and pwede nyo gamitin yun sa mga ATM dito. So, mamaya papakita ko sa inyo kung saan dito yung ATM na pwede yung pag-withdrawhan ng Japanese yen. And lastly is, paano naman yung transportation natin from Fukuoka International Airport papunta sa city center. So, maganda naman dito sa Fukuoka is yung airport nila mismo is nasa city na. So, maraming option. So, yung first option would be, of course, taxi. So, kung marami kayo, marami kayong luggage, I think sulit naman yung mag-taxi. So, later, papakita ko sa inyo dito sa inyong taxi bay sa may arrivals hall. Yung second naman is magte-take kayo ng bus from airport to the city. I-recommend ko to kapag nagsistay kayo in particular sa Hakata Station, near Hakata Station or Tenjin. Pero kung nagsistay kayo somewhere in between, baka mas better na option ang taxi or yung third option which is taking the subway. So kami ng mga friends ko, this time magte-take kami nung kanilang airport subway. So papakita ko rin sa inyo paano yun. Anyway, mag-proceed na tayo at para makapag-check-in na rin tayo sa hotel at makapahinga. See you guys later. Dito ko lang quick sa inyo yung itsura ng Fukuoka International Airport. So maliit lang siya ha. So yun na, makita nyo may mga coffee dyan. And dito naman yung mismong labasan galing din sa baggage area. So maganda na to, sobrang renovated na to, mas bago. So actually dati nung pumunta ako dito, sobrang puro takip-takip pa yan. So ngayon, talaga makikita mo na in-update na nila. So nakakatawa naman kasi maraming tourist na nakapunta dito sa Fukuoka. Tuturo ko sa inyo kung saan kayo mag-withdraw ng money dito. So makikita nyo, dito yung labasan ng mga tao galing sa customs. And paglabas nyo, makikita nyo tong side na welcome to Fukuoka. So yan, from here, right lang kayo. So yan guys ha, meron ditong mga escalator. Dire-diretso lang tayo. Ayan, so hanapin natin dito yung ATM machine. Ayan, so from here, dito lang kayo sa isang corner. Ito guys, ito yung sasabi ko na 7 bank na ATM machine. So, dito pwede kayo mag-withdraw. Ayan guys, so punta na tayo sa city. Malapit dito sa may exit na ng airport, may currency exchange dito. And nandun sa gilid yung Wi-Fi rental. So kung nag-book naman kayo sa Klook, nandyan yung global Wi-Fi SIM na para maklaim nyo yung Wi-Fi nyo. Ito naman guys yung bus tickets. So kung nagsistay kayo sa Hakata or Tenjin, better na siguro na mag-bus kayo. Mas convenient din yan. So, meron ditong Hearts and Nishitetsu na pwede kayo bumiling ticket. Hanapin nyo lang yung sign na yan, yung shuttle bus na international to domestic. So ngayon, nasa international airport tayo. So yung MRT is actually connected sa domestic airport. So dediretso pa kayo dito sa may, malapit siya sa may bus stop na 6 and 7 and exit A3. So dyan nyo hanapin yung airport bus.
So dito sa may subway nila, pwede na rin dito yung Visa Mastercard So instead of yung mga IC card, pwede na yung credit cards nyo dito. Diretso na yan. Hi guys! So finally nakarating na tayo dito sa ating hotel. So we are actually staying here at Hakata Excel Hotel. So actually in terms of location, malapit siya sa Nakasu Kawabata Station. So ayan, bago tayo mag-rest, quick room tour lang tayo. Start lang tayo dito sa may door. So dito sa tabi ng door, merong maliit na uka dito na pwede niyong paglagayan ng luggage. Pero actually hindi siya ganun kalaki ha. Itong size ng luggage ko is XL. So, isa lang yung kasya dito. So, actually, medyo malaki na rin naman yan for Japan standard. Pero, yun nga, so set expectation, 18 square meter lang din tong room namin. Kasi ito, meron silang full-length mirror. Makikita nyo dito yung kung gaano kalaki yung space namin. So, hindi siya ganun kalaki ha, kasi ito mga luggage namin. So, mapapansin nyo na ang liit na nung clearance. So, yung room namin is standard twin. Yung kasama ko na si Love, so tig-isa kaming bed dito. So kagandahan naman dito as usual, alam niyo gustong gusto ko yung may mga outlet sa tabi ng bed. So doon sa bawat bedside table, meron naman siyang outlet. So dito pala may lagayan ng luggage pero liit lang ha. So yung perspective nyo, tingnan nyo is yan yung backpack. So ganyan lang yung lagayan ng luggage. And then meron silang kasamang air dryer. So ito naman yung gusto ko sa Japan. Palagi sila nagbibigay ng deodorant and sanitizing spray. So pwede nyo itong gamitin sa mga jacket nyo ha. Meron silang dalawang complimentary water na maliit lang ha. So ito binili ko na yan sa Family Mart. And then of course, di kagandahan na may coffee sila. So bukod sa coffee, na drip coffee na UCC, meron silang tea na key coffee. Meron din silang matcha na itowen, may sugar. So, syempre may phone and TV. Pero yung TV nila sobrang makaluma. So, obviously hindi yan smart TV. So, ayan lang guys ha. So, maganda naman dito yung room namin na saktuhan. Tingnan nyo guys yung view namin. Diba? Ang ganda ng view. Harap na harap namin yung Naka River, which is isa talaga sa mga famous spot dito sa Fukuoka. So 5 PM na ngayon, so hihintayin natin dumilim yan, tapos lalabas tayo mamaya after natin magpahinga. So syempre, quick tour lang din ng bathroom natin. So ito talaga magpaparamdam sa'yo na nasa Japan ka na kasi merong automatic toilet. So ayan yung bidet yan, nandito yung controls niya nakatapat mo. Ito naman yung lavatory niya and may mga amenities na dito like toothbrush, hairbrush, and shaving cream. So actually medyo kompleto. Tapos meron silang dalawang baso dito pang mumog. So dito yung layout niya is hindi separate yung bathtub and yung shower. So maliit lang talaga siya guys ha. Pero sa location niya napakaganda. So ito meron tayong body wash. So yan, again yung gusto ko sa mga Japanese hotel. May complimentary shampoo rin. And may conditioner. Nakita niyo naman yung room. So, sakto naman siya. So, actually for me, very comfortable siya. And nakakatuwa talaga yung location niya dahil tapat na tapat siya ng Naka River. So, nabook natin tong hotel natin sa Agoda for 6,000 pesos per night. So, dalawa kami. So, pumapatak na around 3,000 pesos per night per person. So, lalagay ko na lang dito kung magkano yung actual exact amount na binayaran natin sa Agoda. So in terms of price range, actually nasa mid siya. Pero considering na peak season to, kasi spring, masasabi ko na sulit na yun. So paano natin nakuha yung hotel na yun at that amount? So syempre, nag-book talaga tayo ahead. So pagka-book natin ng ticket last year, so naghanap na agad ako ng mga hotels, tapos yung mga cancelable na hotel, so pwede nyo gawin yun para ma-lock in nyo yung price. So make sure talaga na pag mag-visit kayo ng Japan, magplano kayo mabuti, book ahead yung mga plane tickets nyo, yung mga hotel nyo. Talagang dapat pagplanuhan niya, kundi mapapamahal talaga kayo. Anyway, papahinga muna kami and then lalabas kami dito sa pinagsasayan namin, maglalakad-lakad lang kami dito sa malapit dito sa may Naka River. And enjoyin lang natin yung
vibe ng aking favorite city, which is the Fukuoka City. Hi guys! Ayan, so ginabi na tayo kasi nagpahinga muna tayo sa hotel and nag-unpack and nag-freshen up. So for now, ang gagawin natin is explore muna natin tong area na pinagsasayan natin and maghanap tayo ng dinner. So gusto ko lang pakita sa inyo kasi napakaganda ng area na to. So yung pangalan nito is Nakasu Kawabata. So located siya actually, gitna siya ng Tenjin, which is yung isang sikat na spot din dito or yung area dito na I would say shopping area, and yung Hakata Station. So ito yung gitna niya. Tingnan nyo tapat na tapat ng hotel namin is yung Naka River. So dito mismo, may mga pangilan-ngilan na cherry blossoms na. Pero hindi rin siya full bloom. So check natin tong scene. So napakaganda niya sa gabi As in. So tawid muna tayo dito. Grabe guys. Tingnan nyo Ito yung mismong harap ng hotel namin. Tapos meron ditong bridge na hindi nadadaanan ng kotse. So pedestrian bridge lang siya na maraming uupuan. So ayan, pakita ko sa inyo yung river. Ayan guys, ang ganda. So may mga nakatanim na tulips na ngayon. Ayan, napakaganda ng river. So maganda dito actually, sa gabi buhay na buhay siya. So may mga kumakanta-kanta dito, may mga nagbabasking, and alam ko actually red light district din to. So may mga streets din dito na yun, may mga as you know, mga female entertainer, mga ganyan, mga hosto. So dito rin yung area na yun. Pero dahil dyan, buhay naman siya. And maganda pa dito, napaka-convenient kasi katabi ng hotel namin dito is ito, papakita ko. Ayan, may Lawson dito. And ayan lang yung hotel namin. Yan lang yung Hotel Excel or Hakata Excel Hotel. So try natin, papakita ko sa inyo yung isang side naman nung hotel natin na main road din dito. So ito guys yung lobby ng hotel natin. Ayan, so napakalaki niya, tsaka may driveway din siya. So pag diniretso mo na to, dyan na malapit yung Nakasu Kawabata Station. Ito guys, pag didiretso nyo yung hotel namin, main road to, meron ditong napakalaking family mart na actually pinasok namin yung kanina. Parang ang dami rin niyang grocery items. So ito yung pinaka spot din dito, which is the Ichiran headquarters. So sa mga hindi po nakakaalam dito, yung Ichiran is actually founded here sa Fukuoka. So yung napakasikat nilang ramen, which is yung pork broth, it's actually Hakata style. So hindi ko lang sure kung matatry natin yan kasi marami rin tayong gustong itry na ibang ramen dito sa Ichiran. Habang naglalakad kami dito sa may Nakasu River, nakita namin tong isang area dito. So ang tawag dito is yung Kininkan Hall. So sa tapat niya mismo, maraming food cart. So papakita ko sa inyo yung itsura, napakaganda. Yan siya sa gabi. So yung building na yun, yan, nakikita nyo, it's actually an imperial building na ginagamit din nila for culture and arts. So yung area din na to, ayan, makita nyo, may mga food truck din dito sa harap mismo. So ikot lang tayo quickly. So, nandito tayo sa may Hakata Iso Ramen Shop. So, apparently, meron para rin silang branch dito sa may Nakasu. So, ang alam mo kasi branch nila is malapit sa Gion and malapit sa Hakata. So, ito walking distance lang sa may hotel namin. So, first night natin, syempre magta-try tayo ng Hakata style ramen. Yung sikat na ramen na alam natin, which is yung sa Ichiran, it's actually Hakata style, yung pork cold broth.
So, isa to sa mga napapanood ko na magandang review. So, waiting lang tayo dun sa order natin. So, mating na yung order natin na ramen. So, medyo siksikan lang dito. Try muna natin. So, in-order natin, ito yung complete na. So, ang presyo niya is 1,430 yen. So, yun, medyo pricey. Pero alam ko yung Ichiran, ganun na rin ang presyo. Try natin. Grabe yung broth. Sobrang tapang. Pero ako personally, parang nalalansahan ako sa kanya na broth. Parang may mix siya na hindi lang siya pork bone broth. Meron din siyang parang konting bitterness na irony. Tsaka kung makikita mo yung itsura niya, sobrang parang may mga bubble-bubble siya. Parang frothy. Para siyang kape, actually. So, grabe. Sobrang porky. So, alam niyo na guys, kung ilang calories to for sure. Na tayo kumain din sa Hakata Iso. So, yung unang tikim talaga natin, medyo malansa talaga siya. Pero may option naman doon na pwede niyo pa siyang timplahin. So, pwede niyo siyang lagyan ng garlic na fresh. Pwede niyo siyang lagyan ng chili oil. So, nang nalagyan naman natin, nasarapan na naman na tayo. Pero so far, mas masarap pa akong natikman na ramen dito last time nung nagpunta tayo sa Fukuoka. So, hopefully, matry ulit natin yun. Dito lang kami na maglalakad-lakad lang dito kasi ganda ng weather. So, quick weather check. Ngayon is 18 degrees. So, ito, naka-t-shirt ako. Pero, pag mga lamigin kayo, siguro pwede pa yung mag-jacket dito. Definitely. Ngayon gabi mahangin, tapos tabi kami ng river. So, medyo malamig. Kaya sarap, presko lang. Pwede ka maglakad, hindi ka papawisan. Sobrang chill lang dito talaga guys. Kaya masabi ko talaga na sobra talagang favorite natin yung Fukuoka. And happy place talaga natin to. Anyways, lakad-lakad lang tayo dito sa may Nakaso area. And siguro mamaya babalik na rin tayo. And mag-e-end na tayo ng ating day. Nandito tayo sa part ng Nakaso. Na nandito yung mga yutai stalls. So, this is actually a very unique experience dito sa Fukuoka. So, makikita nyo yan. Iba-iba sila binibenta. So, may mga ramen, may mga gyoza, may mga yakitori. And also, dito mo makikita yung mga very creative dishes din. Yan. So, ganyan lang na para siyang karundero style dito. Dito na natin i-end yung video natin for this vlog. So nakita niyo naman sa mga pinuntahan natin kung bakit napili ko tong Nakaso area na pagstayan. Kasi kita niyo naman na talagang sobrang buhay na buhay siya sa gabi. Sobrang dami niyong mapupuntahan. Nandito yung mga yatai stalls. And nakita niyo naman din na maraming mga restaurants dito. And nandito mismo yung river na pwede talaga kayo tumambay sa gabi. Kung gusto niyo naman malaman kung saan pwede rin magstay dito sa Fukuoka, so may iba pang option. So yung dalawang option naman is, yung first is mas malapit sa Hakata Station. So siguro yung advantage nun is if marami kayong mga day tours na magte-train kayo or mag-Shinkansen kayo from Hakata Station, syempre, yung advantage nun is lalakarin nyo na lang. Hindi na kayo pupunta doon sa train station or magkoconnect kayo sa subway. And yun naman yung sentro talaga nung mismong Fukuoka. Yung isa namang area din dito na hindi pa natin napupuntahan is, yung tawag nila doon is Tenjin. So masasabi ko na yun naman yung shopping area na maraming mga department stores doon. So if you're really into shopping, so pwede nyo rin maging option yun sa pagsistayan nyo. Anyway, that's it for the vlog. So if you like this video, please like, share, and subscribe. Also, kung gusto nyo naman malaman and stay up to date kung nasa na tayo, you can also follow me on my other social media accounts. So I have a Facebook, Checha Santos. Meron din tayong Instagram at Checha Santos _. Thank you for watching. See you on the next one. Bye!